Francis o Juan, ipangayuhan ko nila kwarta. Pakurakot mo na ila ha. Nawar ko na ilang opisina diya. Mura na nag-crocodile farm. Ha? Inyong opisina, mura na crocodile farm. Perte ng daghan ng buhaya. Nagtapok. Nakadaghan usab ang nanginahanglan og tabang. June Blanco. Mangayo ko og tabang, masin makapalit mo lang gid og tambal kay grabe jud ang kapitos na mo karong higayon na wala jud mi maduulan karon. Nya sa imuha lang jud mi makaduol Sir June. Usa lang ang ilang kadang, usa lang ang ilang kadulan, usa lang ang ilang kasumbungan. Napulagang pulisa ka, pulpul kang dako, paisog-isog ka, may ilang kasibilyan, ako'y sulungan dre. Istingan na to rin mong isog. Usa lang ang ilang gisaligan. Ikaw pa'y nasakpan ng urakot, ikaw pa'y masukod din mo, ikaw pa magpaisog-isog. Iyawa ko mo, hinampak ang dako. John Blanco nagingon, nampak ka, hinampak. Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Top secret agents. Isumbong kang June Blanco. Doon na ka ba'y mga reklamo? Nakasaksi ka ba sa mga krimen? Biktima ka ba sa pagpangabuso? May nahibawan ka bang anomalya? Atong pagkagon, atong bulabugon, atong isumbong kang June Blanco. June Blanco. Oras na aron kining tanan isumbong. Oras na aron kining tanan ireklamo. Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Matinud-anon nga mubatbat sa mga nagdilaab nga mga isyu. Way pili nga mobanat sa radyo. Walay gidapigan, walay gikahadlukan. Isumbong kang June Blanco. Uban ng inyong alagad. June Blanco. Tinuod nga mo alagad. Dunay baruganan. Inyong kasaligan. Isumbong kang June Blanco. O karon, ania ang inyong sumbunganan sa dyaryo, radyo o telebisyon. June Blanco. Ang kagawasan kapanalipdan sa panagiusak kung sa pagbulag-bulag gihulga, sa nagiban kung sa nagiban gipasipadan og sa bakak. Kung sa bakak gibuliw iban. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay June Blanco. Kakampi, kumusta ang mayong buntag kaninyong hurot? Thank you Lord sa laing adlaw nga gigasan nimo sa among kinabuhi karong adlaw. Adlaw na mga kakampi karon nga Wednesday. Ay, Wednesday tunga-tunga na dayon ha. Wednesday na ha, Miyerkules. Pitsa 4 sa bulan sa Pebrero 2026 mga igsoon, mga kakampi. Sa atong padayon pagka ginod aning atong kalibutan nga gipuy-an. Kami makikubang kaninyo mga igsoon hantod ta alas 9, alas 10. 9 to 10 in the morning for the meantime sa test broadcast sa Muse Radio 96.7 FM. Sa inyong tulumanon na atong tulumanon. May reklamo ka ba? Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Sa mga naminaw na to sa radyo, good morning Pilipinas, good morning world, good morning Davao del Sur, mayong buntag kaninyong nga hurot. Sa mga nauban na to sa Facebook, sa mga nag-like o di manggaling bugat sa inyo ma-share po ninyo, okay lang. Ha? Pero this is a temporary nga streamline na to mga igsoon. Mabalhin rata sa itong official page ha. Again, sa to ang mga nag-unang mga balita kanong buntag ha. Top stories of the day. Mayor sa Barubo, Surigao del Sur, giambos mga igsoon. Kumustahon itong kahimtang? Kumusta na si Mayor? Ato nang madungog unya sunahan unsay hinungdan
sa iyahang pagbanhig, no? Sa pag-ambush kaniya. Kuyaw naman ron uso, mag-ambush ron. Mga mayor na may pang-ambusyon ron. Grabe naman eh. Usaw naman eh. Sa'yo ba kayong politika o doon na ba'y personal o doon na ba'y nasagasaan si mayor nga illegal? Nga di gusto mapapitol, di gusto mabadlong? Atong subayo niya sunahan mga kakampi sa hinungdan o kumustahan pa na to si Mayor Martisano Diaz Barubo, Surigao del Sur sa inatabang pagpangambos nga kaniya kagahapong adlaw. Siyempre, mga igsoon at itong tiwason tong wa nato na plaster kayo kagahapon, no? Ha? Mayor Jose Nelson Tata Sala versus John Digamon. Mauna, wa nato tumatiwas kayo eh. Atong i-dissect og maayo ang mga pipila ka mga katapusan nga gipang post ni mura magnamatay, wa man namatay si John Digamon. Samtang naa pa siya sa gawas, samtang siya gawas nun pa, doon na pa siya freedom o kagawasan unsa may mga pamulong nga gipambuhian ni John Digamon batok pod kang Tata Sala o sa bisan unsa nga mga isyo. Idol ba yan as brigadas John Digamon? Paminaw na to niya sunahan kay wa pa nato tumatiwas. Onya, amte mahimo kay korte may nagdesisyon anang na nga kung makonbikto siya. Gisintensyahan nga 2 ka tuig hangtod 4 ka tuig nga pagkapreso. Manginaot nga dunay mga legal nga mga pamaagi. Ang mga bright nga abogado sa brigada o bright nga abogado ni John Digamon nga kung mag-apila man sa siyang kaso unta makagawa sa siya aron makapanerbisyo pas kahanginan. Di lang mo balik og bugal-bugal og yaga-yaga. Basig niagi nagtagam. Di ba? Pato nang balikan unya sunahan mga silingan mga kagampi, ha? Don Ante Camara, good morning, ha? Limor, good morning mo Limor, kumusta ka diya? Boss Idol, uso na naman ang ambush. O nga, si Idol Danny Mangahas. Good morning sa iyo Idol dyan. Baka nandyan ako sa next week Idol, tawagan tayo, ha? Kita-kita tayo dyan Idol, okay? Euro TV with Boss Idol Danny Mangahas. Sa laing bahin, datong milabayng simana, RPG ang sakyanan sa Mayor Diyos may Maguindanao. May gani kay naka-level 6 bulletproof mga igsoon, ha? Unya, daghan nagnamalit hinuon og bulletproof. Labi na gitong mga dunay mga kontra o posibleng dunay mo RPG nila, ha? Pero si Mayor Martisano wa nakaabot, wa kaabot og palit, no? Pero kumusta ho na to ning Mayor sa Barubo niya? Kay ang iyang van gitadtad og bala mga igsoon. Pero kung mangdaghan ang namalit og bulletproof, mas daghan ang namalit og minivan nga transformer. Ha? Mayong buntag dia, Bok, Oni Tatel, good morning Bok. Mas daghan ang namalit og kining kuan, transformer. Dili na transformer ang tawagan na nun, RPG na. Kaya tumik midsayap North Cotabato itong milabay nga simana. Ya mo overtake ka, masugatan nimong mga minivan. Adi igyan mo padaplin. Isog na kayo. Ato na padayon on sunahan, ha? Samtang mga kakampi, ha? Nagpapaambos para pag-usapan. Delikado po na Idol, ha? Mura nag-showbiz na Idol ba? Ang artista. Magpahimog intriga para lang pag-usapan, no? Samtang sa laing bahin mga silingan, lakbitan na to kung absent pa sa tong oras kining Boss Ironman nga dunay 12 ang nasamdan, dunay usa in taon ang patay. Human na disgrasya mga igsoon ining Boss Ironman. Unya kanang paghatag og speed limit sa highway nga 80 kilometers per hour ang maximum, pinakapaspas, pinakakusog. Kinahanglan ba na himuan og ordinansa? Kinahanglan ba na himuan pagbalaod? O built-in na nga balaod sa tanang highway sa Pilipinas nga 85 ra gyud ang maximum, 80 kilometers per hour ra gyud ang kanang maximum speed limit.
Nya sa may maayong na hatag aning boss Ironman. Kasi na din ni maayong nahatag di ay. Makit-an nila si Jitli. Ha? O basig na din ni maayong nahatag. Gawas sa giingon na to mga igsoon nga pipila ka mga disgrasya. Prone gyud na sa aksidente. Siyempre naamas dalan no. Nga na kanang dalan dili man na racetrack. John tinuod ni nga banakon dili patyon kay masuko ang DNR. Pwede po. Shout out na ko sir ang kauban nga sila si Jobert alias Dodoy o Redin alias Yoyong. Good morning ninyong hurot ya sa may padada. Good morning ha. Pwede ba dahil nang di patyon nga matresen man ka o makakita kag banakon nga bitin. Di ba? Oh. Bisan pa ngayon na to nga di ni mo tuyoon pero basin man gud og makapaak na puhon. Simbako. May tagang DNR simbako may mapaakan. Nanay gidangat ninyo. Ay, siyempre mahadlok yun kay makapatay mo na, makapaak na. Makita na to, may mga hulot na mga banakon. May banakon, mga igsoon sa gobyerno, pero tipong naghanap po do. Makapatay po din, makapaak ni sila. Sa atong kanunay, nga pagpanagoban, diring niya sa inyong tulumanon ng atong tulumanon. Eto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay June Blanco. 16 minutos milabay ang takna sa alas 9 sa buntag mga ekson sa itong pagpanagoban diring niya. Atod ka na to ng naasa sige hapon sa Samsung. Atod na to sa Samsung. Alright ha. Oy, good morning kay Ma'am by Lovely Sangkula. Hello ma'am, good morning Ma'am Love. How are you ma'am? Nakalimot kong kuha sa ako ang pasalubong ma'am. Nalimtan ako. Nahubog na manguko sa soft drinks ko. Okay, kagahapon atong gisgutan mga igsoon nga delikado na ni tabos Pilipinas. Tiaw mo na presidente o vice president dungano nilang pa-impeach. Kini pong puriagaba ng mga progresibong grupo. Gusto nila sila lang mabili ng mga laki aning Pilipinas. Pailan ng presidente, pailan ng vice president. Kaya ba gusto nilang ma-presidente si Tito Soto? Ha? Nga hawad pa sa Supreme Court? Kaya kini mga tawhana ra ba mga igsoon, kung mupabor sa ilaha ang desisyon sa Korte Suprema, composed of brilliant nga mga lawyers, not just a lawyer, seasoned na mga judges, in fact, justices na nang naa, may timbang og mais balaod, basta mupabor sa ilaha, palakpakan nilang maayo ang Supreme Court. Oh. Pero og dili mo pabor sa ilaha, questionon og bright pa sila sa mga justices. Magbuot, mura po si Tito Soto ba? Kung saan ay gusto anin nila, sa ilahan na lang mo pabor, perminti ang balaod? Sa forma, doon na forma ang impeachment nga gipasaka batok kang PBBM. Sa substance, mga igsoon, medyo diha na siguro na tsupion. Ha? Motoo ba di ay mulusot na niya sa kongreso ng... Ha? Mulusot na sa kongreso nga naa diha mga kalyado ni BBM. Gawas lang og manimaos tong mga buaya sa kongreso ngayang giing nga mahiya naman kayo. Kinsa ka tong mga walang hiya. Kato ba tong nilayas na nga kontraktor? O huyaw to nga kontraktor to, nakay nag-vlogger na gud po. Ay, kumpiyansa ka, ang iyang vlog ha, bisang nagka-Amerikana lang siya, nagniwang siya, nga plain lang ang background, millions ang views. O, kato ba ka nga amo sa mga kontraktor nga na-step down pagka-speaker? Unsay pasabot atong mahiya naman kayo kay wa siya taruhag bahin? Unsa ba? Onya, mulusot ka na. Ang problema mga igsoog nga suko puning
mga congressman nga to kang BBM, okay, naglagot sila nga gibulabog ang ilang pangwarta, i-impeach lang nato ni BBM eh. Pulihan na to ning Inday Sara kay giingnan tag mahiya naman kayo, kabaw man siya ning atong kalakaran ko dire. Di ba yalalim ang gasto og dagag congressman mamalit og boto no? Oh, puwera de los buenos. Di ba? Mamalit og boto, pati kalaban paliton. Di basta-basta na. Unya human dili ka mo bawi tulo ka tuig. Adto na bawion sa project, sa contractors, lobbying ug uban pa. Puwera de los buenos, wag kong ingon tanan na mga igsoon ha. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Onya, normal manggod kayo kong bitaw-bitaw ma'am. John, naay mo palit og banakon, 500 ang dupa. Hoy, ayaw ko ihimo ag bayan sil dire ha. Kasi kasabaan tas DNR ni simbako. Oh. Nada mo palit og banakon no, 500 kuno ang dupa. Oh, kita ndag banakon nga magdupa-dupa ani. Ha? Dapat mo ha. O, dire na ta sa itong mga isyo, mga silingan. Ato na padayon nun eh. Ha? Ang bagtik. Pila naman kaadlaw sa dito, be. Hala, ato nang tanaw ng kalendaryo, be. Nag-uod, ko naguna-una ba? Pizza 4, nag-unos Pebrero. Uy, 10 days to go na lang. Valentine's Day na. Naana po yung mag-Valentine. Ang problema, asa mo mag-Valentine? Kinsa man ganyan yung kauban. Si John Digamo na preso pizza 19 ba to? 20. Wala ko doa ka semana. Tulo na ka semana. Og usa ka adlaw. Oh. Wa na mingaw na ang tira. Brigada! Atong paminaon ni balik si John Digamon mga igsoon. Kini ato Wala na ingon nga atong gilabanan si John Digamon, gilabanan na to sa Tatasala. Kani mga igsoon naamang gipahagawas si Mayor Tatasala nga andam siyang mo pasaylo kang John Digamon. Kana kung andam pod mga igpasaylo si John Digamon. Pero mind you, ang gikaprisuhan ni John Digamon dili tungod anang kaso ni Tatasala nga 8 ka cyber libel. Lahi na nga kaso. Tungod na sa pagbugal-bugal niya o pagigayaga sa usa ka abogada. Babae pa, abogada pa, iya ko nung gibugal-bugalan, gigayagaan, basis sa desisyon sa korte. Hinungdan nga nakonbikto og napreso si John Digamon. Tuan na siya ron sa iyang mga bagong kabrigada. Oh. Hoy, kamo po taga-brigada ba? Naghulat ba ang mga fans ni John Digamon ug naunsa na siya dito? Ingon pa sila, basig magniwang. Di lagi na magniwang, kay niwang na nadaan. Oy, basig masyak na lang mo. Inigawas ni John Digamon. Baskog na siya glawas. Kaya wanay trabaho dito. Kaon tulog na lang. Panagsa na lang gani usahay maligo. Di ba? Maligo may suruyon. Pagpuyo lang mo diya. O hantod do katuig ba? Ano ba? Paminaon na to mga igsoon. Pero una ta sa unahan ha. Doon ay daot nga panahon ang nagpadulong diri niya sa itong nasod. Atong paminaon mga igsoon ang doon ay bagyong Basyang. Paminaon na to ang pag-asa mga silingan. O masulod pa gyud sa tong oras ang anti-ipal law. Kamong mga politiko nga ipal mo kada project na una ang tarpaulin, na una inyong naong, na una inyong mga pangalan. Ingon ang DILG lang kata na kundi mo gusto nga makasuhan. Bawal na ingon sa DILG. Secretary nga si John Vic Rimulya. Kung ano man sa Davao lagi, di man takitang mga pangalan sa mga politiko dito. No? Musik ko sa kasakyanan niya, mga 911 ba na, ambulansya ba na, tulay ba na, mga, wagi pangalan lagi pambutang dagkong karatula. Di ba? Wala yun. Ang nako may numduman panahon ni President Rodrigo Duterte kay build. BBB. Yan karon ni Puli mas BBM, agi mo niyang PBBM. Build better more. BBM day build better more. More sa imong baga asa may more diha ron.
nga puro man ungo, wakwak o kalag ang inyong mga proyekto, mao na gitawag bitaw nga ghost project. Di na makita ang project. Paminahon sa nato ang pag-asa bahin sa bagyong Basyang. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Bagyong Basyang. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos at huling nakita ang sentro nito sa layong 895 km silangan huyan ng northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour near the center at gustiness na 70 km per hour. Ang kanyang direksyon pa Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 20 km per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahan nating magdudulot na rin huyan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbukso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin nitong bagyong si Basyang. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basyang ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin ng amihan. Samantala sa base po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa. As of 5 a.m. bulletin natin, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track pas po west-southwestward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito pa Kanluran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay at ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basyang. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po natin alalahanin na yung diametro ng bagyo, posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basyang sa inyong mga lugar. Samantala, signal number 1 ay nakataas na po ngayon sa Surigao del Sur. Ibig sabihin, possible na po yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas po ng hangin in the next or within the next 36 hours. So meron pa po tayong enough lead time para po tayo ay patuloy na makapaghanda sa paparating na bagyo. At asahan natin sa mga susunod na oras at susunod na bulletin po natin ay magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay nakataas ang tropical cyclone wind signal. Samantala, dahil naman sa northeast monsoon ay posible pa rin ang pamisang-misang pag-usupo ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Dinagat Islands, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow, most of Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan maging sa Tawi-Tawi. At by Friday, possible pa rin yung gusty winds even if walang mga signal o tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, posible yung gusty winds dahil sa northeast monsoon. Dito po sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and most of Mindanao. In-effect din nating weather advisory sa araw na ito, posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dahil sa direktang epekto ni Bagyong Basyang dito po sa Eastern Visayas, sa Southern Leyte, Dinagat Islands,
Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa Davao de Oro at maging sa Davao Oriental. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas, sa malalapit sa ilog dahil po posible ang mga localized flooding dahil sa paparating ho na bagyong si Bashang. And by tomorrow, dumagdag pa po yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan. So kung makikita nga po natin, 100 to 200 millimeters of rainfall ang posibleng ma-experience by tomorrow sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging dito po sa Surigao del Sur. At halos buong northeastern Mindanao ay posible makaranas ng mga pag-ulan. Gayon din ang halos buong Visayas maliban po sa western Visayas. Pero posible din doon ng mga light to moderate rains. So asahan natin medyo malawak o widespread ang epekto ni Bashang in terms of mga pag-ulan. So patuloy tayong maghanda at kailangan po hindi po tayo maging kampante. Samantala, by Friday, asahan pa rin natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, maging sa Surigao del Sur, at sa halos natitirang bahagi pa ng Visayas, at sa halos buong northern Mindanao at northeastern portion ng Mindanao. At pwede po sa mga susunod na oras, pwede pang madagdagan ng mga lugar kung saan ay pwede nga po nating itaas ang weather advisory o posibleng magkaroon ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan din, nakataas ang ating gale warning ngayon sa northern seaboard, northern and eastern coast ng northern Samar, maging sa eastern Samar. So, ibig sabihin po niyan, hanggat maaari, hindi natin pinapayagan dyan o hindi natin nare-rekomenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. Mamaya lamang ho yan. At magantabay po tayo at mag-ingat. Maraming salamat. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Daghang salamat, Pag-asa Weather Forecasting Center as of 5 p.m. kaganihang buntag. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay June Blanco. Sorry, it was 9 a.m. As of 9 a.m. kaganihang buntag. Stand corrected by. Badayon, tas na papanagoban mga silingan sa inyong tulumanon, ang atong tulumanon. May reklamo ka ba? Isumbong kang June Blanco. June Blanco. One time the Philippine Standard Time. Alas 9:32 na sa morning, andun ka na to sa Samsung. Sa atong pagpadayon, mga silingan. Paminaw na to si Junior Ortiz Digamon, mga silingan, sa dihang naapa siya sa gawas, ha? Atong paminaw si Junior Digamon at atong usaw-sahaw niyang pamahayag. Na siya'y murag partner diyang naanga, wa man makita sa video, nga pareha po sila line of thinking po. Unsa ang yuna-huna ni Jun Digamon, unsa o niya pag-twist ang mga istorya, nga na po. Sir John, nagkaanam ka kagwapo. Kamo dya po natin floor o mag-Valentine's bituhon. Basta na yung magkatiman, ha? Sir John, kung magkapreso ang nagbugal-bugal, how about sa magbahad-bahad niya matinuod? Makapreso po na. Pero paminaon na to, giyon sa paghulga. Usahay man ko, gitawag man ko na siya konteksto ba? Kanang moingon ko nga bantay lang ka, ha? Bantay lang ka, magkita ta. Hindi man na hulga, kita naman nag-interpret nga hulga na. Nga naman, concern gani ko no, mao nang pagbantay ganino, magkita ta. Hulata lang niya ko, magkita ta. Wala po. Basta kinahanglan ang pulong nga patyon ta ka, kulatahon ta ka, o dagmalan ta ka, pasakitan ta ka. Mao na yung mga hulga. Kana mo ingon po nga, bantay lang ka, kay kasuhan ta kay papriso ta ka, adili po na siya hulga, kay due process man po na siya. Ang hulga, klaro man kay na, kinahanglan yun nga mabungat ang pulong nga pagpasipala, pagpasakit, pagpatay, di ba? Bantay ka, makitaan ta ka. Kumus-kumuson ko na imong naong ka na, hulga na na. Makitaan talang ka, patyon ta ka. Kana, klaro ng hulga.
Pero nga, bantay lang ka magkita ta. Ako, wala may gisumpay. Basi ang sumpay ato, bantay lang kang makita na, librehon tayo kag paniud to. Oh. Konteksto maguna mga igsoon, kay padong magkutas korte. Dili man ni padong sa palengke. Dili man ni kinanto. Kung magkinasuhay ta, mga abogado man ang kuan dito, mag-strokis. O niya, huwis man ang muhukom, dili man ang marites. Paminaon na to si Junior Ortiz Digamon. Oing, Nahappy ka itong Pasko? Gapon? guba man gani akong babaw kinatawa kay nagpakuan mi nagpa-premium mi sa mong parlor games. Okay. Ngano man tata sala nga nagpasaka kag kasus kuha. Nga tanan akong istorya imo man to. Okay. Point number 1, ngano ko nung kikasuhan ni Mayor Tata Sala ni John Digamon, nga ang tanan nung istorya ni John Digamon, iyahaman daw to ni Mayor Tata Sala. Okay? Klaro ba o tinuod ba nga ang tanang gisulti dito ni John Digamon? Verbatim, maura po diyang istorya? I don't think so. Kay mingon tang nangulga sa gingon na nato ganihan, wa may gingon dito pat. Yung taka, kulatahon taka. O makitaan taka sa dalan, ligsang taka. Di ba? Interpretasyon lang to ni John Digamon. Mao na nga hulato na to ang korte o piskalya kung sa resulta ani nga 8 ka cyber libel gipasaka sa iya ha. Okay? Padayon John. As a radio commentator kung nakasabot ka sa kong trabaho, ako ginang istoryahan ang imong gi-video nga gi-erase na nimo nga hulga nimo kay Kapitan Dudong Bukol before pa to siya namatay. Unya labelos day na siya kay kasabot kag label. Okay. So diha gibuhian ni John Digamon nga kuno si Mayor Tata Sala nang hulga. But then again, base sa konteksto nga itong gisgutan mga igsoon, ang hulga kinahanglan na agi klaro nga word nga gisulti. Di ba? So bisan pag mangutana mo sa inyong kailang abogado karon, dito na siya moagi mga silingan. Mao na kinahanglan yun sa makapaghulga. Bisa pag unsaon kag balikas, pero walay klaro ang pagpanghulga, dili gyud na mamahimong matawag og grave threat. According mga igsoon sa naitabo. It's a different story kung mahimo kang POI kung doon ay mahitabo sa imong kontra. Automatically, appeal you ka sa POI, persons of interest. But persons of interest is not yet a suspect. And a suspect gani is not yet guilty. Kay taralon pa na sa korte. We are a law, we are governed by law. Di ba? Balaod ang matuman, dili ang atong pagkamarites. Og dili obligasyon, kamo diha nga naminaw ron, isip broadcaster, dili obligasyon sa mga naminaw og nagtan-aw kung sabton ba nila o dili ang trabaho sa broadcaster. It's not necessary. Kung tanaw ninyo na-offend mo sa gisulti ni John Blanco sa iyang pagka-announcer o pagka-broadcaster, sa iyang pagka-journalist, file mo kaso, inyuhan ng katungod. Dili kinahanglan ato gisulti diri nga wa man mo kasabot sa akong trabaho. No, that's part of the risk. Sa atong trabaho. Bisan gani diha sa estudyante mga igsoon ay 30, 40 ka estudyante, sigurado jud ka nisabot ang tanang mga estudyante sa gisulti sa maestro o maestra. Dili na nila obligasyon kung nakasabot ba sila sa trabaho sa broadcaster o wala. Padayon ngay, sangay. Sigurado, wala kasabot ng tawanan eh. Okay. Dili dapat Junior Ortiz Digamon ang imong pasakaag kasong label Tata Sala. Kung dili ang pangalan nimong pasakaan og kasong label Nelson Tata Sala. Kay kadtong istoryahan akong istorya sa radyo, imo tong tanan. Pagtuon mo basher ko. Gandaan pag-basher.
Sorry. Lahi ang kuan ha, lahi ang basher, lahi ang vlogger, lahi ang komentarista, lahi ang announcer. Oh. Lahi-lahi na sila kuan linyada sa trabaho. Point 1. Aning nagyaw-yaw nga murag parot ni Jun Digamon. Walay lalis nga lahi gyud ang trabaho sa basher. Di man na trabaho, that's an identification sa tao nga magsigig bugal-bugal o pangaway nimo sa social media or mo chismis sa imo ha, negatibo lang. Way makitang positive, that's a basher. Na may definition da, i-google lang ninyo. Lahi pod ang definition sa vlogger or letter V as in Vine. Dili boy, vlogger, video vlog, okay? Kanto to sila mga content creator, vlogger, okay? Ang announcer mga igsoon kana magyaw-yaw sa mikropono, not necessarily sa radyo. Announcer bagas perya, announcer bagas basketball, announcer baga diha sa terminal, basta mo yaw-yaw ka diha gamit ang mikropono, announcer tawag ana. Ang broadcaster morning among trabaho. Naa sa broadcast ang among microphone diretso sa kahanginan. Journalist is a deeper meaning of broadcaster. Dili tanang broadcaster journalist. Dili po tanang journalist broadcaster. May journalist sa radyo, may journalist sa TV, na po journalist sa newspaper or magazine. Okay? Pero ang usa ka announcer, usa ka journalist, pwede mahimong vlogger. Kung mag-produce na siya, para aning John Digamon, nag-produce siya sa iyang social media, vlogger na itawag ana. O niya, kung wa na kay laing suki, balik-balikon, o imong bugal-bugalan, sarcastic ka mo istorya, bahin ka tataasala, mahulog na kag-basher na ka ni tataasala. Did you get my point, ladies and gentlemen? Kinsa may gago nga tao, pardon for the word, for the lack of choosing words, nga ang kasuhan niya ang iyang kaugalingon, bidaw be? Kung dili na imuha pagyaga-yaga o pagbugal-bugal. Nga ang kasuhan ko noon ni Mayor Jose Nelson Tataasala ang iyang kaugalingon, kay siya man daw ko noon nagsulti anak tanan. Padayon Junior. Tata sala ingnan taka. Nasayop kang file og kaso. Kung majikon na dias piskal, lusot na. Kung majikon, kay nabiktima na rebakos magic dias piskalia. Another point, Junior Ortiz Digamon. Dili ka magbuot kung unsay ikaso sa imuha sa mga mukaso nimo. Di ka kabuot ana. It's up to the prosecutor kung doon na by weight or mulid ba ngadto sa conviction ang kasong i-file sa imuha o pamatud-an as korte. Another point, imong gi-insinuate o gipasanginlan ang fiscal's office diri sa Davao del Sur nga kaya magic-magicon. Kanang magic-magic may igsoon, buot pasabot anang naa, bisag dili pabor sa imuha pero kay gi-magic man mo pabor na lang. Ana, mana iyang pasabot, klaro man kayo na, di man ta mga bugo. Buot pasabot mga igsoon, walay kalidad o integridad ang piskalya diri sa Davao del Sur kay magicon rakono ang kaso. Gani gipakapinan pa niya nga nabiktima na kuno siya sa magic diri sa Davao del Sur. Oh. Kung nabiktima ka Junior Ortiz Digamon, dugay naman ka aning broadcast, di ba na kay katungod sa pagpasaka og kaso o ipa-review nimo sa Regional Prosecutor's Office? Or you can even file it to the DOJ for another review. Kay gimagic man kaha. And file a case against these people nga imong giingnan nga unfairly, unjustly, gimagic ang imong kaso. That's supposed to be the right thing to do. Kung tinuod, ang problema, basigwa po kay basis. Basta di mo pabor sa imo ha, maingon na yung gimagic. Padayon ngay. Di Davao del Sur? Kadaghan ako, 13 na kaya kung kuano. Kaso no. Gawas ko ba magic? Pero as of this moment, wa pa ko kadawat og sampina. Kopya sa katong Ikan sa Provincial Prosecutor's Office.
Kay giunhan man ko nimo kay abi man nimo malisang ko ngay mo kung padal-an og kuan na mapurdoy gyud ako kuno ko kay mao nimo na wa lang ka kabalo nga akong pinanser ang Ginoo. Okay. Gigamit na niya ang Ginoo. Wa po gisultig iyang Ginoo ba si Jose Cristo ba? Si Allah ba? Si Buddha ba? O basig si Satanas? No? Basta naa siya Ginoo. Onya, gamito na nimong Ginoo sa imo ha, pag-justify sa imong pagkomentaryo, I don't think maayo na siya nga buhat mga igsoon. Oh, di ba? So mao ni ang maunod sa iha mga ipagyaw. Ay, happy viewing, Sir Dudes. O kang hello baby DB watching, and also to Lola. Good morning. How are you? Padayon ngay. Kailangan sa Ginoo. Kuya, kay kung pinanser di pa kumahot ng kwarta pero di na ko nasunugon para ilata og tao. Nasayop ka og pasakag kaso sa pangalang Junior Ortiz Digamon. Kay dapat ang imong pasakaan og kaso nga libelo si Nelson Tata Sala tungod kay si Junior Digamon igo ra nag-istorya sa imong istorya nga na-record tanan. Kay imo nang gisa publiko atol sa imuhang pagpanghulga kay Kapitan Dodong Bukol. Another point mga igsoon, pamatud-an pa nato na doon na may kaso nga gi-file karon sa mga sa pamilyang Bukol batok kang Mayor Tata Sala nga grave threat. Ato nang subayon og paminaw na to kung doon na bagi pagpanghulga nga gihimo si Mayor Tata Sala. Base sa komentaryong giistorya ni Jun Digamon, doon na ba yung mga pagpanghulga? Base sa balaod, pinasubay sa balaod sa grave threat. Oh, mo na itong tanawon, huwag itong paminahon. Padayon ngay. Di sa may pasakaan imong kaso ako, nasayop ka pataka naman ka. Ang imong pasakaan, ang imong kaugalingon kay imo to tanang statement. Buang ako ba ito? Dapat ang nakabutang dito sa Pina for Nelson Tata Sala. Complainant, Nelson Tata Sala. Respondent, Nelson Tata Sala. Respondent, Nelson Tata Sala. Ikaw may nag-istorya to, di man ako. Dilina versus the people of the Philippines. Inig kaso na Nelson Tata Sala, ani, paminaw. People of the Philippines versus Nelson Tata Sala. Imo mo itong istorya, di man ito kay Jun Digamon, patakar, asa may laibilo sa to. Ako tong ipang-post og balik tong akong mga vlog. Oh, see? Ang announcer lagi o broadcaster, pwede lagi mag-vlogger. Kaya si Jun Digamon na nisulti, iya daw i-post sa iyang vlog. So, pwede po mag-vlogger ang announcer. No? Dili necessary mga igsoon nga announcer ka. Pwede ka mag-vlogger eh. Sige, atong padayon nun eh. Aron matiwas na to ni, di na nato ibalikan ugma. Ang akong istorya nga gi-record nako, nga gibutang nako sa Jundigs, ibalik nako to og post, i-repost nako to siya. Unya, paminawa uban imong bugo nga abogado. Diha na ang laay ni mo, Jun Digamon. Sige daw, balik ka daw. Papaminawon ni mo si Mayor Tata Sala uban ang akong istorya nga gi-record nako, nga gibutang nako sa Jundigs, ibalik nako to og post, i-repost nako to siya. Unya, paminawa uban imong bugo nga abogado. Grabe mga igsoon. Nakaako si Jun Digamon og hingalan og bugo nga abogado. So sa kabugo sa abogado, nga imong gibugal-bugalan o gigayagaan, priso ka. Mga silingan, usa ka dako kaayong sayop ang pagyaga-yaga o pagbugal-bugal, labi na ang pagtawag sa usa ka abogado nga bugo.
Ang abogado ikaduhang kurso na naanay preparatory law, dili pwedeng nuritso lang kag pa-enroll abogado ini graduate nimong high school o K-12. Dili na kay pre-law. So ikaduhang kurso ang LLB o Juris Doctor. Pagpasar pa lang sa abogasya, pertinang lisura. Unsa kadaghang balaod ang imuhang istadihan. Unya, pagpasar pagyud og bar, lahi na po na siya. Dili tanang ni pasar sa abogasya, nahimong abogado. Kay kinahanglan pang pasaran nimo ang bar. Bar exam. Unya, tawgon ra nimo bugo nga abogado. Ang resulta, si John Digamon, priso. Kay grabe man makabugal-bugal og abogado. Kini palang daan, giingnan niya nga ang abogado ni Tata Sala, bugo. Mga igsoon, we have a freedom of speech. Katungod, kagawasan. Pero dili po pwede nga manghinubra ang ato ang iistorya o lapasan na po nato ang freedom o katungod po o right sa laing tao. Ingon dias balaod, ang atong katungod mahuman kung imo nang giyatakan ang katungod sa uban. Example na to sa una, nga ikaw dunay kagawasan nga mag-video kay diha sa inyong balay. Magkanta-kanta, imuha man ang kuryente, imuhang video kay, imong mikroponon, bahalag yabag ka, ikaw ram po una makadungog, kaya na maka-atbang sa speaker. Katungod na nimo. Pero, kung maabta na kagabi nga wa na pod katuog imong mga silingan sa imong yabag nga tingog, nilapas na pod ka sa katungod sa uban. Did you get my point? You cross the line between freedom of expression and a libelous statement. Even a name-calling, pagtawag ni mo bugo nga abogado, ako'y gihilasan na minaw ni mo John Digamon. Anong hilasan ko? Daghan ko kailang abogado. Ug taas kaayo ang atong respeto sa mga abogado. Bisan pagkontra ni mo nas kaso na siya, korte na siya, dili na siya personal, abogado na siya, dili na imong awayo ng abogado. Kay katungod na sa respondent, sa kanang suspetsado o sa mga nag-akusa o biktima nga magkuhag abogado. Kanabi taong inigdakop sa pulis, ingnon pa man gani sa Miranda rights nga doon na kay katungod nga magkuhag abogado o di ka-afford andam ang gobyerno muhatag nimo mo nang dunay public attorney's office. Kay bisan pag akusado na, suspitsado na sa krimen, doon na nay katungod sa pagkuha og abogado aron madipinsahan pod ang iyang katungod. Ang problema nimo Junior Ortiz Digamon, may buntag ninyo diha sa may city jail sa Maa. Kay ang imuhang huna-huna makagunit og mikropono, mura nagkakinsang hawra. Nga up to the extent nga imuha ng bugal-bugalan ang usa ka noble profession. Mao na sa mga igsoon. Now, a few moments later, gibalita nga nakonbikto si John Digamon o gideliver sa National Bureau of Investigation, human siya surrender sa NBI Region 11, gideliver siya dito sa korte, o gidala dito, gipadlak sa Maa City Jail. Kaluoy ni John Digamon. Diba? Ano ang mga igsoon? Pangmaritis ang analisis og mabaw ang pagtungkad niya sa mga sitwasyon. Sapa nga saba, mabaw. O lata nga way sulod, saba. Jose Paulo in the house. Good morning. Sir John, pareha sa statement ni Itbulaga, Senate, di na daw kailangan ng mga abogado para makita ang sayop nila. Oh, pwede ko siguro, pero imuhara ng personal na interpretasyon. Mayroon ka nga, asa kong tanaw, di na kinalag abogado mauna ni ang insakto. Pero kung legal nga question ato ang pangutanon o ang ato ang questionon, let's ask the legal expert. Ha?
Huwag matubili magtanong sa doktor kung may right mid ba nito. Kung na kay sakit, kisa may bang pangutanon, imong silingan. May nga, ay, pag kita kagdahon sa kuan mari, mauni ikuan dukdukan mari niya, lat unya higo pa ang sabaw kay katong akong igagaw, mao po'y gitambal. Namura man tog doktor. Kung naay sakit, magpa-doktor. Kung legal ang pangutana, pagngitag abogado. Mahimong nakasabot ta sa sakit, nakasabot ta sa kaso, pero dili na sa hingpit. Who are we in a way to analyze and to digest? That is why, kung Supreme Court ang mo desisyon sa mani Itbulaga ni Tito Soto, suko sila nga naay desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara, mas bright pa siya sa Supreme Court. Kaubara na sa bright pa kang bishop. Yes, Kap Ro Rasay, good morning. Paring Ronald Castaneda, Tayabas, Quezon Province, good morning. Ang resulta, John Digamon, maone. Paminaw na to si Mayor Tata Sala. Human siya na priso na, nandito sulod, hantod karon napas prisuhan, wala na po nag-update ang iyang anak, nakalimot na siguro na iyang amahan dito sa tangkal. Ang resulta, mga igsoon, maone. Atong paminahon ha, ang resulta dara, so kay Mayor Tata Sala. Tanawan ninyo, motion to approve council. I-withdraw niya yung council. Sorry, kabayad ni kakak na siya. Napasngan ba? Napasngan. Si John Digamon, no? Express council, John Digamon. Ansa naman John, wala kay kabayad. Ako bayad sa abogado, John, para dayon na itong kaso. Ansa kakak na, John, kakak na. Hangyawalan ko, John. Di man ko lisod hangyawan, John. Kaya ako nang i-withdraw ng gipailang kaso siya mo. Tao naman ta, maluoy man punta ni mo po. Pero katong tanan ni mong gipangyaw-yaw, bakwi ato, John. I-withdraw ko ng gipailang kong kaso sa imo. Kakak. Kakak na, John. Di mo ko lisod istoryahan, John. Akong kasing-kasing, dili man ni batikon. Di po ko patuto, pres ni mo ba? Hangyo lang ka. Hangyo ka nang, tinadanay ko ng hangyo ba? Kaya tao raman ta, tinadanay yun. Pwede pa man ako na i-withdraw ng file akong kaso sa imo, ha? Sapat na sa kuha na, ang pangarap na ko, mapreso na ka sa kasimana. Karon, sitensyahan magkagduwa ka to, pinakanubo. Luoy mapod ka. Diba? Ikaregas-regan sa pamilya ni mo. Pero kanang tinadanay, John, kanang tinadanay nga pagpangayag pa sa ilo ba? Dili ta maghinambugiro. Kaya huwag kita makuha na, John. Tanawan ninyo, Si Mayor Jose Nelson Tata Sala ang nipasakag kaso kang John Digamon. Si attorney kagatin dahil abogado mga igsoon nga ni-withdraw kang John Digamon. Saman be? O kada lang be, na-program pa ko be, relax lang diya be. Kaya tiwaso na to na. 3 minutes na lang be. Napaunta tayo. Paminaon sa nato si Mayor be. Mayor Martisano. Diha sa may kuan, may sa Barubo mga silingan. Okay? Una siya giambos kagapong adlaw alas 4 hapon. Mga taga Barubo, labi na sa atong diocese, may stand to illegal mining is absolute nga dili ko kumutugot anak kanang sa river na to. Wala agency na nagtabang kanako. Grabing banta at yun ko nila. Ugawas ko sa balay strapingon because of my advocacy nga dili yung kuanang mining diya sa river kay grabe nga distroso sa atong environment. Muna magpatabang ko sa atong diocese. Bishop, salamat kay ning kalihukan nato karon. Mao ni ang makadlasig, makadugang sa kasibot sa akong kasing-kasing nga mo stand firm gani ko sa una nga bindor ako karon pa. We commit justice and stewardship, ensuring that our forest communities who are most reliant on nature are empowered to become the primary guardians of our resources. Let us work together
to ensure that Barubo remains a secure, peaceful, and abundant dwelling place for generations to come. Si Mayor Ronnie Martisano mga igsoon luwas na sa makuyaw nga kahimtang human siya gibanhigan kagahapong adlaw banda alas 4 no diha sa may Barubo, Surigao del Sur mga silingan. Samdan po ang ihang bodyguard no si Kuya Joel. Pero usa sa mga anggulong gitanaw karon kining video nga itong ipakita bahin kini niya sa large scale illegal mining sa ilang sapa nga kuno puno og bulawan. So sa ato pa posible ni mga igsoon nga mao iyahang naligsan. Doon naman yung proseso sa pagminang anong di na lang yung manguhag permit. Shout out diyan na kang Loy Sindo Trinidad. Shout out Boss Idol diya sa may Hawaii. Layuan na Hawaii na gyud mga igsoon. Good morning sa mga taga Hawaii. How are ya? Okay. Ronnie Monton, good morning. Shout out mi dire sa Sulop. Kalooy ni John Diggs. Wala gyud ka-advise ang iyang legal counsel before. Mamina po lang advice. Shout out kay Master Bong Habaradas. Wa gyud dibiya bisan natulog. Balag natulog basta wa gyud dibiya. Ha? Nangandam na ni siya mga igsoon sa amo ang kumbate. Karong Webes pohon diha sa may aplaya mga igsoon kay dunay mga kurukungho diha nga nagplanong mangdemolish. Bisan pag sa konsultasyon wa ni pasar. Di ba? Mao nay resulta mga igsoon sa mga taong naghuna-huna nga sila ray hawd aning panggobyerno. Ang inyong pwesto gikan sa katawhan. Ay, wala ko'y oras. Oy, human ako. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. 10:01. Thank you so much sa inyong pag-uban kanako mga bay. Mga silingan sa radyo ug sa aton social media. Kining sa Ervin John Blanco Malasa. Mo pasalamat sa pag-uban. Ugma na pud po alas 9 ha. Kuyog na punta ha. Napay shout out today. Shout out po mi dire Sir John sa Japan. Oy, konnichiwa. Moshi ano ne. Shout out diha sa inyong tanan ha. Morning Boss Idol, taka sa Tandag pa ka sa una. Sa Tandag, Surigao del Sur pa sa una. Salamat ha, Loy Sindo Trinidad. Kung sa kanin ni Nung Manny Lumanaw, Trinidad may middle name ato, og ni Nung Mario ha. Pagparinti pa siguro ni. Amping mo diha sa laing nasod ato mga new generation heroes. No, mga OFW pero basig nagbakasyon ni Loy. Og diha pod si Ed Sato sa may Japan. Good morning. Ugma na pod, ako si John Blanco. Salamat sa iyong pagsali ug pagpaminaw dalay ko ng Dios. We are one kang kape among ibilin kanunay kaninyo ang nindot kaayo nga napapanahon nga banda og musika gikan sa Jose Paulo Band nga giuluhan og bahana naman. Like and share diha sa YouTube no Jose Paulo Band og sa ilahang Facebook no aron mga igsoon mas mudaghan ang makakita o makadungog aning kantaha bahin sa grabing korupsyon sa flood control. Salamat yung pagsali ug pagpaminaw dalagon ang Dios. We are one kakampi. Nandito na at nagbabalik ang ating kakampi ng mga inaapi. Isumbong mo kay John Blanco. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Hoy! Ulan lang yan, may pundo na yan. Ay masan na nga ba? May proyekto sa kanto, may tarpulin agad. Buka ni boss nakasmile, kamay naka-thumbs up. Flood control po to, sabi sa microphone. Pero bakit hanggang tuhod ang baha sa bubong? May plano raw sila, may blueprint sa papel. Pero sa actual, parang drawing ng batang kinder level. Baha na naman, boss, nasa ng flood control? Nasa bulsa mo ba? O
Pagkatapos ng photo op, wala na sila pare. Yung kanal lalong lumiit, parang budget na kinupit. Habang bahay ng tao lumulutang, lalong nagigipit. Sabi mo para sa masa, sabi mo serbisyong tapat, pero bakit buhay niyo lang ang laging umaangat? Bahana naman, boss, salamat sa ayuda. Isang delata, isang kandila, habang ikaw naka-Land Cruiser na. Boss, meeting ulit sa session hall, habang kami naglilinis ng putik. Ikaw nagliligpit ng milyones mong kinupit. Transparency daw pero ang labo ng tubig may putik. Accountability raw pero biglang nawawala sa isip. Flood control o one control, tanong ng bayan sa bawat ulan. Sa kidlat sana kayo ay tamaan. Oh, ulan lang yan, natural disaster. Hugas kamay, wala umaamin. Kasalanan patuloy ng Diyos namin. Bahana naman, boss, kami ang lubog, ikaw ang angat. Kung ang corruption ay tubig, matindi ka ba sa habagat? Bahana naman, boss, di na kami natutuwa. Kung di mo kayang pigilan ang baha, sana mauna at maanot ka na. Bahana naman, bahana naman, bahana naman, bahana naman, bahana naman. Boss, sana'y makupad na ang wish ni Ma'am Cara. Kailan sa inyo tatama? Bahana naman, boss, ito na matutupad na ang wish ni Ma'am Cara. Sana sa iyo natatama. Next project po ba, boss? Payong boss para sa konsensya.